Hindi mo pagsusumikapan ng isang gawaing mabuti kung hindi mo nababatid at nalalaman kung ano ang biyaya o gantimpala na nakapaloob dito. Nang dahil sa paraiso, sa Jannah, na kung saan alam naman natin na nandoroon ang walang hanggang kaligayahan. Hindi ka na mauuhaw doon, hindi ka na magugutom doon, hindi ka na mapapagod doon, hindi ka na malulungkot doon, puros kaligayahan na lamang ang naroon sa paraiso. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ad-din. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله شهادة الحق أنه لا إله إلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له في ملكه ولا عزه ولا مثيل له في ذاته وأشهد أن محمدا رسول الهدى أرسله الله ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا ثم إياكم بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tunay na ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sa Kanya lamang tayo nararapat sumamba, humingi ng tulong at humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Tunay sinuman ang patnubayan o gabayan ng Allah, walang sino man ang makapagliligaw. At sino man ang naligaw ay walang sino man ang makapagpapatnubay liban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kapayapaan, habag at pagpapala niya ay mapakay Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan sa kanyang pamilya, mga kasama at sa lahat ng mga propetang nauna sa kanya at gayon din sa lahat ng mga patuloy na tumatahak sa tamang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na wala nang masihigit pa sa biyaya ng ni'mat al-Islam. Piliin tayo, gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas. At tunay na hindi nagtatapos doon, na pagkaraan niya tayo ay piliin at gabayan, kinakailangan sa bawat isa sa atin na magsumikap sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kaalaman. Pagtahak sa landas ng kaalaman, na ito ang magiging dahilan o daan upang tayo ay magpatuloy sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at magsumikap sa lahat-lahat ng kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwan sa kanyang mga ipinagbabawal. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, nang sa gayong pagnilay-nilayan natin, pagmuni-munihan natin, at maintindihan natin ang halaga ng pag-aaral sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sabihin mo, Muhammad, na nagkakapantay-pantay ba? Nagkakapare-pareho ba ng level? Yaong mga may kaalaman at sa walang kaalaman? Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayah mula sa maluwalhating Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tunay na iniaangat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ng mga mananampalataya mula sa inyo at yaong mga nagtataglay ng kaalaman. Maliwanag mga minamahal na kapatid, na tungkulin
obligasyon ng bawat isa sa atin na pagkaraan na tayo ay kanyang piliin at gabayan sa pananampalatayang Islam, masumpungan ang katotohanan, inobliga tayong mag-aral sa Islam. Wallahi al-azim, kung hindi tayo mag-aaral sa Islam, magiging pabaya tayo. Hindi natin susundin ang mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tayo iiwas sa mga gawain na kinasusuklaman o pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung talata na binanggit natin kanina, na wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tayo ang kinakausap dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay babala ito sa ating lahat, na huwag nating hahayaan na dumating sa atin ang kamatayan liban na lamang na tayo ay mga Muslim. Ibig sabihin, ikaw ay sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kalooban at kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at umiiwas sa kanyang mga kinasusuklaman gawain. Kaya mga kapatid, uulitin ko na hindi tayo susunod, hindi tayo magiging matatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi tayo mag-aaral sa ating pananampalataya. Hindi sapat na ikaw ay nagsyahada, sumaksi ka, sumumpa ka na walang ibang Diyos liban sa Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo, ay hindi ka na magsusumikap. O ang nasa isip mo ay tapos na, wala ka na dapat intindihin, hindi mga minamahal na kapatid. Kundi ito ay ang unang umpisa pa lamang na kung saan pagkaraan na yakapin mo ang Islam na kinakailangan na sumagi palagi sa iyong isip na kailangan kong matuto sa Islam sapagkat hindi natin mararamdaman o masusumpungan ang halawat al-iman o tamis ng pananampalataya kung hindi natin nalalaman ang ganda o kung ano ang nasa loob ng pananampalatayang Islam. Kaya binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang talata mula sa malalhating Quran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sinabi rito mga minamahal na kapatid na tunay, na ang tunay na natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala yaong may kaalaman sa Islam. Totoo ito mga minamahal na kapatid dahil kung wala kang kaalaman ay gagawin mo pa rin ang mga bagay o gawain na kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hindi mo alam kung ano ang nakapaloob na parusa kapag ito ay iyong ginawa. At hindi mo rin naman isasagawa ang isang mabuting gawain, hindi mo pagsusumikapan ng isang gawaing mabuti kung hindi mo nababatid at nalalaman kung ano ang biyaya o gantimpala na nakapaloob dito. Halimbawa ngayon, araw ng Jumu'ah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil Jumu'ah fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo yung kinakausap dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, kapag kayo ay tinawagan na para sa pagdarasal sa araw ng Jumu'ah, magmadali sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maghanda tayo. Alas 11 na o 11:30 na, kailangan ko na maghanda para sa Salatul Jumu'ah. Wadarul bay' at iwanan ang iyong negosyo. Iwanan ang iyong pagkakalakal. Bakit? Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Na itong pag-attend mo, pagpunta mo dito sa khutbatul Jumu'ah o sa Salatul Jumu'ah ay mas mainam kung nababatid nyo lamang kung ano ang biyaya o gantimpala na nakapaloob dito. Sapagkat marami sa mga Muslim na hindi uma-attend sa khutbatul Jumu'ah nang dahil sa pagiging abala niya sa kanyang kalakal o sa kanyang negosyo. Kaya binanggit dito mga minamahal na kapatid, ang pagtulak sa atin tungo sa pagsasaliksik ng kaalaman. At kung bakit tayo nagsusumikap sa anumang uri ng gawaing mabuti na iniuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang dahil sa paraiso, sa Jannah, na kung saan alam naman natin na nandoroon ang walang hanggang kaligayahan. Hindi ka na mauuhaw doon, hindi ka na magugutom doon, hindi ka na mapapagod doon, hindi ka na malulungkot doon, puros kaligayahan na lamang ang naroon sa paraiso. Kaya kinakailangan na huwag tayong papalin lang sa kung ano ang meron sa mundong ibabaw na ito. At napakarami ang mga tao, kahit mga Muslim, na iniisip ay ang makamundong bagay. Na makamundong bagay o material na bagay, ay dito lamang yan.
Ilang taon lamang mga minamahal na kapatid, swerte na tayo na umabot tayo sa 60 o 70 years dito sa mundong ibabaw na ito. Bonus na yon. Pero ang tanong mga minamahal na kapatid, darating ang oras na kapag tayo ay babawian na ng buhay at tayo ay nasa libingan na, mararamdaman natin ang ating kapabayaan nung tayo ay nabubuhay pa sa mundong ibabaw na ito. Kaya naman, hanggat tayo ay nabubuhay pa, nakakapakinig pa ng mga ganitong paalaala mula sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran at ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ating pagnilay-nilayan, ating pag-isipang mabuti bago dumating ang kamatayan na walang sino man ang makakapigil dito maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kapag dumating na ang takdang oras ng isang tao, sapagkat sa tiyan pa lamang ng ating mga magulang, ng ating ina, ay nakasulat na kung ano yung magiging biyaya sa atin sa mundong ibabaw na ito hanggang sa tayo ay bawian ng buhay. Nakasulat na rin kung ilang taon tayong mananatili sa mundong ibabaw na ito. Nakatakda na mga minamahal na kapatid. Kaya ang bawat isa sa atin ay nararapat na ito ay paghandaan. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay yayakap sa Islam kapag tayo ay ganito ng edad. O halimbawa kapag ikaw ay may karamdaman, kapag ikaw ay lumakas na. O di kaya kapag ako ay may oras na. O di kaya kapag natapos ko na ang mga ganitong gawain, ang aking pag-aaral, ang aking trabaho, hindi mga minamahal na kapatid. Tandaan natin na ang kamatayan ay walang pinipiling estado. Malakas ka man, may karamdaman ka man, mayaman ka man, mahirap ka man, may bakanti kang oras, o kahit wala kang oras, busy ka sa iyong pinagkakaabalahan, anuman ang iyong sitwasyon, ay maaaring dumating sa atin ang kamatayan. Kaya hindi nagkulang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palaging nagpapayo sa atin. Kaya nga sinabi niya, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Samantalahin ika ang 5 bagay bago dumating ang 5 bagay. Ano ito mga minamahal na kapatid? Intindihin at unawain nating mabuti. Ang una sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Shababak qabla haramik." Ang iyong kabataan hanggat hindi pa dumarating ang iyong katandaan. Ano ang matututunan natin sa hadith na ito mga minamahal na kapatid? Alam naman natin na malayo ang sitwasyon ng pagiging bata o malakas kaysa sa sitwasyon na ang tao ay may karamdaman na. Halimbawa ang Hajj. Ang Hajj, kabilang sa kondisyon nito ay kailangan na kaya mo. Ngunit kung ikaw ay matanda na hindi mo na kaya, hindi ka inuobliga doon, kapatid. Kabilang sa kondisyon nito ay mayroon kang kayamanan. Kaya mong gumugol nito. Ngayon, kung hindi mo kaya, ay hindi nagiging obligado sa iyo. Yun ang Islam. Yuridu Allah bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Nais ng Allah na mapadali sa atin ang ating din, ang ating pananampalataya. Hindi niya nais na tayo ay pahirapan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi mag-uutos ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang utos, liban na lamang na ito ay kaya natin. Kaya kahit obligado, kung hindi mo kaya, ay hindi nagiging obligado sa iyo. Sobrang ganda ng Islam. Halimbawa na lamang, ang pagkain ng karne ng baboy. Alam natin ito ay haram, maliwanag sa manulhating Quran. Ngayon, mapadpad ka o mapunta ka sa isang lugar na ikaw ay mamamatay na ng dahil sa gutom at yan lamang ang nasa harapan mo, pwede mong kainin yun, makasurvive ka lamang. Hindi ka lang mamatay. Pwede mong kainin yun. Pero syempre, hindi ka magpapakasarap doon, magpapakabusog doon. Ang goal mo doon ay makasurvive ka sa kamatayan. Yan ang Islam. May makikita ba tayo ibang pananampalataya ng tulad na mayroon sa pananampalatayang Islam? Wala, mga minamahal na kapatid. Kaya, inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang way of life o ang pananampalataya na tatanggapin lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pananampalatayang Islam. Kaya sinabi niya, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino man ika
na pumili ng ibang pananampalataya o way of life o guidance liban sa Islam, hindi ito tatanggapin sa kanya. At siya sa kabilang buhay ay mapapabilang sa mga nalugi at mga talunan. Mga kapatid, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sino man ika ang naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan sa isang alipin o isa man sa atin, ipauunawa niya ang kanyang pananampalataya o bibigyan ng kaalaman. Kapag minahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipaiintindi sa iyo, ipakikita sa iyo kung ano ang ganda ng mayroon sa pananampalatayang Islam, kung ano ang nasa loob nito. Muttafaqun alayh. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Rawahu Muslim. Tinuruan tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para makamtan natin ang kanyang paraiso na nandoon ang walang hanggang kaligayahan, wala ng pagkagutom, wala ng pagkapagod, wala ng lungkot, wala ng pagkauhaw, wala ng pagkadismaya. Puros kaligayahan, mga minamahal na kapatid. Kapag ikaw ay tumahak sa landas ng kaalaman, padadaliin ng Allah ang iyong pagpunta para sa paraiso. Ibig sabihin, kung ikaw ay may kaalaman, magiging palasunod ka. Gagawin mo, susundin mo, kung ano ang ipinag-uutos ng Allah dahil may kaalaman ka. Iiwas ka sa kanyang mga ipinagbabawal dahil may kaalaman ka. Alam mo ang parusa na nakapaloob dito. Kaya ikaw ay nagiging matatakutin ng dahil sa kaalaman na meron ka. Kaya nga, sinabi ng isa sa mga sahaba, kullama yazidul ilm yazid at-taqwa. Sa tuwing nadaragdagan ang kaalaman ng isang mananampalatayang Muslim, nadaragdagan ang kanyang pagkatakot. Yan po, mga minamahal na kapatid. Sabi pa rito, innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilm ridan bima yasna. Ang mga anghel ika o ang mga malaika ay binubuksan nila ang kanilang mga pakpak sa mga nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Dahil, ridan bima yasna. Dahil nalulugod sila, ang mga anghel, mga minamahal na kapatid. Mga anghel, binubuksan nila ang kanilang mga pakpak para sa mga nagsasaliksik ng kaalaman. Dahil nalulugod sila doon sa mga taong yaon. Wa innal alima liyastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitana fil ma. Mga kapatid, subhanallah. At katotohanan, ang isang taong may kaalaman o nagsasaliksik ng kaalaman ay hinihingi siya ng kapatawaran sa kung sino mang mga nilikha sa kalangitan at sa kalupaan, maging ang hitan o balyena sa dagat, ay humihingi ng kapatawaran sa taong tumatahak sa landas ng kaalaman. Subhanallah. Sinabi yan mismo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu 'anil hawa, na siya yung taong hindi nagsasalita ng sarili niyang opinyon. In huwa illa wahyun yuha, maliban na lamang na mayroong revelasyon na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibinababa ni Anghel Jibril alayhi salam tungo sa kanya. Kaya siya mismo ang nagsabi na inihingi siya ng kapatawaran ng mga nilalang sa kalangitan at sa kalupaan ng dahil sa kanyang pagtahak sa landas ng kaalaman. Yun, mga minamahal na kapatid, rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi. At sinabi pa sa isang hadith, fadlul alim ala al-abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Ang kahigitan ika ng may kaalaman sa walang kaalaman ay kahalintulad ng buwan. Ang buwan, yung nagtataglay ng kaalaman sa pananampalatayang Islam, at yung mga bituin sa langit ay yung mga hindi tumahak sa landas ng kaalaman. Yun yung kaibahan, malayong malayo, mga kapatid. Ano ang kaibahan ng buwan sa bituin? Napakalayo, mga minamahal na kapatid, sa liwanag pa lamang. Dahil bakit ang may kaalaman ay nagliligtas o naggagabay sa napakaraming tao. At ang sino man
ang nagagabay o nagbibigay liwanag sa mga tao, yun naman ang kamahal-mahal para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nais ba natin yun, mga minamahal na kapatid? Sinong ayaw na mahalin o ibigin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabun nas ilallahi anfa'uhum. Ang kaibig-ibig o kumahal-mahal para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung nagbibigay kapakinabangan sa mga tao. At kapag ikaw ay may kaalaman at nagbibigay ka ng payo, paalaala sa mga tao para hindi nila gawin ang mga gawain kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala o pinagbabawal, o di kaya ay natuturuan mo ang mga tao sa paggawa ng kabutihan, ikaw ang tinutukoy doon na minamahal at iniibig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. At hindi natin magagawa yun kung wala tayong kaalaman sa Islam. Alam nga naman magturo ka ng isang gawain na galing lang sa sarili mong opinyon. Ang Islam ay kumpleto na al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hindi pwedeng magbigay ka o magturo ka ng isang akala mo'y mabuting gawain, pero labas sa aral ng pananampalatayang Islam. Hindi yun pwede, mga minamahal na kapatid. Kundi ang Islam kumpleto at ganap na. Kailangan na lang natin aralin sa liksikin kung ano ang itinuro sa atin ng ating agama, ng ating pananampalataya. Dahil hindi tatanggapin ang isang gawain na wala sa pananampalatayang Islam. Bilang patunay, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hada ma laysa min, fahuwa raddun. Sino man ika ang gumawa ng isang gawain na wala sa aming pananampalataya, hindi naman ipinag-utos, ay mardud, hindi ito katanggap-tanggap. Kahit gaano kabuti, kaganda ang tingin mo rito sa gawain na to, ay hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dalawang bagay para tanggapin ang ating mabuting gawa. Una, al-ikhlas, yung tinatawag na sinseridad, na gagawin mo ito para sa Allah at hindi pagpapakitang tao. Pangalawa, al-mutaba'ah. Kinakailangan alinsunod sa kung papaano ito ipinag-utos o sinang-ayunan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katulad halimbawa ng khutbatul Jumu'ah. May khutba, may 2 rak'a na sala. Gagawin mong 5 o 10 rak'a ang salatul Jumu'ah dahil gusto mo na mas maraming reward. Hindi pa rin ito tatanggapin, mga minamahal na kapatid. Sapagkat kinakailangan na gawin natin ang pamamaraan ng pagsamba alinsunod sa kung ano ang iniutos sa atin at gusto sa atin ng ating Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan na kung paano ito isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng kaalaman sa agamang ito sa pananampalatayang Islo, nang sa gayon tayo ay maging matibay. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga minamahal na kapatid, sa isa pang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, idha mata al-insan, kapag daw ika namatay na ang isang tao, in kata'a amaluhu illa min thalath, na puputol ang kanyang mga gawain maliban sa 3. Unang-una dito, mga minamahal na kapatid, o kabilang dito sa binanggit ay ilmun yuntafa'u bih. Kabilang dito sa binanggit na hindi napuputol kahit ikaw ay bawian na ng buhay, na kapag ikaw ay namatay na o binawian na ng buhay, na sa libingan ka na, ay patuloy pa rin yung biyaya na napupunta sa iyo. Ano yun? Nung ikaw ay nabubuhay pa sa mundong ibabaw na ito, tumahak ka sa landas ng kaalaman. At pagkatapos ay iyo itong isinabuhay. At itinuro sa iba. Ang dami mong tinuruan sa pananampalatayang Islam. Nagdaawa ka. Ginabayan mo yung mga tao patungo sa Islam. Tinuruan mo ang mga kabataan hanggang sila ay mahubog sa tamang disiplina at sa tamang pag-uugali.
Kahit ikaw ay nasa libingan na, patuloy pa rin na mapapakinabangan at mapupunta sa iyo ang mga biyaya ng dahil sa pagpapatuloy. Yastamir. Kaya nga, sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam naman natin ang inggit ay ipinagbabawal sa Islam. Sapagkat ang inggit o hasad ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak. Ngunit may dalawang bagay na pinahintulutan sa Islam na kainggitan. Ano yun mga kapatid? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yung tao ika na pinagkalooban ng kayamanan at iginugugol sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay pinagkalooban ng kayamanan o kaya sa buhay, kung ano yung kaya mo, ikaw ang gawa mo. Sapagkat kapag ikaw ay binawian na ng buhay at itinatago mo lang kung anong yaman na meron ka, hindi yan isasama sa iyong mga mabubuting gawa. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Gagulin na ninyo, gastusin ninyo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kayamanan na ipinagkaloob ninyo sa inyo bago pa dumating sa inyo ang kamatayan. At pangalawa, wa rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. At yung tao na pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman na kanya itong isinasabuhay at pagkatapos ay itinuturo sa iba. Kaya sinabi pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla 'alal khair kafa'ilihi." Sino man ika ang maging daan ng kabutihan, kahit gaano kaliit, ay makakakuha siya dito ng gantimpala na hindi nababawasan. Halimbawa, may isang tao na yumakap sa Islam, na ikaw ang nagda'wa, ikaw ang nagparating ng Islam sa kanya, na naging daan para siya ay yumakap sa Islam, sa bawat sala, sa bawat ayuno, sa bawat kawang gawa o kabutihan na kanyang gagawin, ay nagkakaroon siya ng reward at ganun din sa taong nagdawa sa tao na yaon. Kaya mga minamahal na kapatid, narinig natin ang mga talata mula sa malulhating Quran at mga ahadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nagtutulak at nag-uutos sa atin na tumahak sa landas ng kaalaman sapagkat ito ay ating tungkulin. Obligasyon, tulad ng kanyang sinabi, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Na ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligasyon ng bawat isa sa atin. Kaya ang matututunan natin sa mga nabanggit natin dito, mga minamahal na kapatid, na ang talabul ilm min ajalil ibadat. Isa sa mga dakilang pagsamba ang pagsasaliksik ng kaalaman. At ganoon din, ang talabul ilm sabab li raf'id darajat. Na ang pagsasaliksik mo ng kaalaman ang magiging daan o dahilan para iangat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong antas. Tulad na nabanggit natin kanina, na hindi nagkakapantay-pantay ang may kaalaman sa Islam at walang kaalaman sa Islam. At ang talabul ilm, tariq ilal jannah. Na ang pagsasaliksik ng kaalaman, ito ang magiging daan natin patungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ang walang hanggang kaligayahan. At tafaqquhu fid din, alamat iradatullahil khair bil abd. Ang pagsasaliksik daw o ng kaalaman, pagpaparami ng kaalaman sa pananampalataya ay palatandaan, sign, na gusto sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan. Kapag naisa puso mo ang pag-aaral sa pananampalatayang Islam. At tulad ng binanggit natin kanina, ajrut ta'lim yastamiru ba'da wafat sahibu idha intafa'an nas bihi. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagturo sa kaalaman na meron ka at nagpapatuloy ito at napapakinabangan ng maraming tao, patuloy pa rin ang biyaya o gantimpala na makukuha ng taong yaon. Kaya mga minamahal na kapatid, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalooban tayo ng kaalaman na magpapatibay sa ating iman o pananampalataya. Kaya ibadallah, sallu ala nabiyikum fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam, man salla alayya salatan wahida
صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.